Hello guys! So for today's video is i-examine natin tong case ng patient natin na kung saan nabangga daw siya ng kalaro niya sa basketball kaya yung ngipin niya is nahati sa gitna. So kung papansinin natin clinically, mukhang hindi na kayang i-treat itong patient na to. Kasi isang part ng kanyang ngipin na nabasag is medyo mobile na or gumagalaw, meaning possible na nasa gums na lang ang nakahold dito. While yung other half naman is stable pa at patigas. So, bibigyan natin ng possible treatment option yung ganitong klase ng ipin. Pero kailangan ito ng x-ray. Pero since hindi siya available, ganito yung possible scenario natin just in case na yung ipin is hindi pa ganun kalaki yung sira niya or hindi pa umabot sa pinaka-root. Or sabihin na natin na may konti. So, ito yung magiging illustration natin. Yung part na to na gumagalaw kanina is kailangan natin siyang tanggalin dahil nga sa gums na lang ito nakakapit. While yung remaining naman ng ngipin which is stable, possible kasi na nagkaroon na ito ng pulp exposure dahil nga medyo dark na yung kulay ng ipin. Ibig sabihin necrotic na siya. So sa part na to is magpe-perform tayo ng root canal treatment or papatayin na natin completely yung ipin. Dahil nga patay naman na din yung ipin, edi i-double dead na natin. Joke lang. So lalagyan na natin siya ng medication which is ang tawag natin sa procedure na to ay root canal treatment. Ano na pagkatapos? So after nun, eto na siya, after natin ma-root canal yung ipin, which is yun ang dapat natin unang i-perform, next na pwede natin gawin is para mas maging makapit yung magiging final restoration natin is magpe-perform tayo yung tinatawag natin na crown lengthening. Ano yung crown lengthening? Sa crown lengthening kasi kailangan nating mapahaba yung ipin na susuporta dun sa ating jacket crown. Meron kasi tinatawag na ferrule effect which is kailangan natin siya para mas maging matagal yung magiging itsura ng ating ngipin or yung magiging lifespan ng ating ipin after natin mag-perform ng root canal treatment. So ayan, magbabawas tayo ng portion ng buto para at least mas maging mahaba yung magiging support ng ating jacket crown later. Okay? Kasi pag pasta lang yung gagawin natin dito, medyo hindi nakakayanin. That's why the best final restoration for this case is jacket crown. So ayan na siya after natin i-remove yung pinaka-surface ng ipin for the preparation ng ating jacket crown. So ito na yung magiging itsura niya after natin mag-tooth preparation. So maglalagay na tayo ng jacket crown. It's either zirconia, PFM, or porcelain fused to metal. So depende na po kung anong treatment option or material ang pipiliin ninyo. Pero what if yung ngipin na kanina nating nakita is hindi na pala ganun kababaw ang sira? Sobrang lalim niya na pala, hindi na lang sa crown. Nag-extend na yung kanyang crack doon sa root mismo ng ipin or sa middle third ng root ng patient. So kung ganito na kalaking sira ng ngipin ni patient, automatic, bunot na po ito. Consult your dentist now!